I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sa aking mga kababayan, bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. So yun mga kababayan, narinig nyo po ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Ayan na, kahit nasa Amerika po siya, ay nakamonitor po yan. Malinaw po naman siguro sa atin bago umalis. Nakasettled na lahat ng pangangailangan ng ating kababayan. Kaya nga may sekretary siya na iiwan dahil sila po ang nakatuka po dyan, no, para nakamonitor. No? Alam po natin itong lakad niya ay napakahalaga. Working business niya po yan sa Amerika at importante po talaga yan. So wag na tayo po mag-alala, no, dahil ang mga sekretary niya ay naka-assign dyan. Hindi po natin pwedeng sisihin ng sinuman pag mayroong baha sa bawat lugar sapagkat ito ay inang kalikasan mga kababayan. Not only the Philippines but all over the world na nagkakaroon po ng flash flooding, may bagyo, malakas ulan, lahat ng sakuna. Kaakibat po yan ng mundong ito. Kaya ang gagawin lang natin is to prayers sa Panginoon na sana ay mawala na itong ulan or anumang sakuna dumating sa ating bansa. No? Gabayan tayo ng Panginoon. So, yan po ang mensahe ng Pangulo. Actually, mga kababayan, ito, ipapakita ko sa inyo. Actually, may libreng sakay, no? Na talagang para sa ating mga kababayan. Ito, panoorin ko. Ipapakita ko sa inyo, okay? So, kung nakikita nyo mga kababayan, ito po ay libreng sakay, no? Ngayong araw, itong July 21, 2025, no? So, hindi ko na ina-updates, no? For sure, bukas 2022 baka may libreng sakay. Sabi dito guys, tingnan nyo. Ayan ayan libreng sakay sa mga bus ng DOTR, PCG at PPA ngayong Lunes 21, July 2025 sa mga rutang mula Quiapo hanggang Agono Rizal, Quiapo hanggang Fairview, Quezon City, Luton hanggang Alabang, Muntinlupa. Ayan mga bes, yan po ang nakalagay dito. Ito pa, libreng sakay sa bus, hatid ng DOTR, PCG at PPA. Inulinsad ang libreng sakay ngayong araw 21, Hulyo 2025, simula 12 noon ng tanghali, gamit ang mga bus at truck mula sa Philippine Coast Guard, PCG at Philippine Ports Authority, PPA, upang matulungan ang mga pasahirong na stranded dahil sa pagbaha. Bahagi ito ng agarang pagtugon, sabi dito, ng pamahalaan sa epekto ng malalang kondisyon ng panahon upang matiyak ang ligtas, maayos at abot kayang transportasyon para sa publiko. Di ba? Social. Sabi sa inyo ang Pangulo hindi nagpabaya yan.
At kita naman natin kung gaano ka hands-on. Hindi pa dumating si Krising, nandito na po ang nakaripak na ang mga ang mga relief goods, yung mga pagkain ng ating mga kababayan. Actually, ito po yung laman ng relief good. Ika nga, yung nakakarton galing sa DSWD, ipakita ko sa inyo. Ito. Ayan nakapost doon sa account ni Secretary Gatchalian bilang bahagi ng mas pinaigting ng disaster response ng nag-preposition na ang DSWD. Ibig sabihin, prepare na. Nakaposisyon na sila. Field Office 8, Eastern Visayas, ng ready-to-eat food. Ayan, sa Regional Resources Operation Center, upang matiyak na may sapat na food supply para sa mga kababayan epekto ng bagyong Krising. Ayan, ang hakbang na ito ay tugon na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking laging handa at may sapat na supply ang mga rehiyon sa panahon ng sakuna. Kita nyo naman, narinig nyo yung sinabi ng Pangulo, 3 milyon ang nasa warehouse ng DSWD, kaya walang problema. Pagdating, for sure yan, pag galing niya sa Amerika, diretso yan, bibisitahin niya ang ating mga kababayan na nasa lanta. Ganun ang Pangulo. Ito yung mga highlights ng mga pagkain, mga kababayan. Ayan, ito po yung ready to eat. Iba pa yung isang karton na naglalaman ng mga sardinas, bigas, or mga flex oil, lahat, mga century tuna, lahat, ito. Ayan ready to eat. Pinakita ko sa unang video ko. Ito po yung laman ng ibang mga karton. Yung ibang karton, ayan nakita nyo yan, ready to eat nga yan ito yun. Yan San Marino. Social mga bes. San Marino tuna. Hindi ko pinopromote San Marino tuna. Chicken arroz caldo. Social. Champurado. Di kayo naloka. Ayan. Ano pa yan? Ayan daming laman ito guys Mayroon doon pa sa isang karton. May bigas yun. May century tuna, may sardinas, kung ano-ano pa. Yan ang maganda ngayon guys sa Administrasyong Marcos. Talagang ang sasarap ng mga yung mga food packs nila. Kaya pala nakakarton kasi maraming laman. Hindi tulad noon, noodles lang at saka sardinas. Lalo nung pandemic, ay naku, naloka ako. So anyway guys, yan po ang pinaka-latest updates ko. All the way from America. Yan po ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. We all have to do is to prayers guys, to pray para sanang ganun ligtas po tayo sa anumang sakuna. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.